Uli ng lubos na ang dalagang si Laureta at ang tayong kasama niya at kumupkop sa kanya ay ang tiyahin at tiyuhin niyang walang pagmamahal sa kanya. Mahirap ang buhay para sa kanya kaya lahat ng pwede niyang pagkakitaan pinapasok niya. Sa kanyang pagsali bilang mutya ng Pasig, dito magsisimulang magulo ang buhay niya. Na makilala niyang isang lalaki na pagkamalan pa niyang namboboso sa kanya. Si Senator Gavin Delfaro. Paano kung mahulog ang loob niya sa lalaki? Paano kung magbungang ilang gabing may nangyari sa kanila? Ipaglalaban mo ba ang iyong karapatan gayang matatawag kang isang the mistress? Hindi ko na maramdaman ang mga daliri ko sapagkat mistulan na itong naging manhid sa pakiramdam. Marahan akong pumikit sa may lunok dahil natuyo ng lalamunan ko sa kaba. Muli akong dumilat at sa nanginginig na kamay, sinimulan ko ng pagdadial sa telepono. Mas lalo akong naniga sa kinatatayuan na mag-ring na ito. Ilang segundo pang lumipas, kagad nang may sumagot sa kabilang linya. Senator Delfaro's office, how may I help you today? Magilo na bungad ng kanyang babaeng sekretarya sa kabilang linya. Di na nga ako nagulat pa na siyang bumungad sa akin. Pwede ko ba makausap si Senator Delfaro? Tanong ko sa namamaos na boses. Pasensya na po, ma'am. Senator is currently in a conference meeting. May I know who's calling? I can just text a message. Mas sumigpit pa ang pagkakahawak ko sa telepono. Pumikit kita na mariin. Tell him it's Laureta. Kaagad siyang tumahimik sa kabilang linya. Di ko na masyadong inisip pa kung anong rason nito. Nasagot ang katanungan ko na may magsalita ulit. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na huwag mo na akong tatawagan sa opisina? What is it? Mababang boses ni Gavin Delfaro. Buntis ako. Diretsahan kong tugon. Inignora ang malupit na tono ng pananalita niya. Natahimik siya sa kabilang linya. Marahas siyang bumuntong hininga. What are you saying? How did it happen? Parang may bumarang mapait na lason sa lalamunan ko. How did it happen? Mahina ako natawa pero wala itong bahid ng tuwa. Ilang beses tayong nagtalik. Ipinatok mo sa loob at nagbunga yon. Tapos tatanungin mo ko niyan? Tanging pagingalang niya ang narinig ko. Gavin! Sambit ko na punong-puno ng pagsasama mo. Alam mo namang hindi pwedeng ako maging ama ng anak mo? Ani niya sa matigas na boses. Tuloy nang kumawala ang luha mula sa mga mata ko. Kahit inasahan ko naman ang maging ganon ang sagot niya, hindi ko pa rin maiwasan na maramdaman ang tagos sa butong sakit. Isang patak ulit ng luha, dalawang patak, hanggang tuloy nang walang tigil sa pagbuhos. Pinigilan kong humikbi. Ayoko marinig niya ang pag-iyak ko. Ayoko magmakaawa na naman para sa kakapiranggot na atensyon niya. Muli kaming tumahimik. Hindi ko pinalis sa mga luha ko, tinayaan to. Walang po pwedeng makaalam niyan. I just won the senatorial election, you know that, sabi niya. Para akong sinampal. Akala ko tapos na siya sa pananakit pero hindi pa pala. Laureta, naririnig mo ba ako? Walang dapat makaalam. Lumunok ako ulit kahit mahirap. Tumango miski hindi niya naman nakikita. Alam ko. Naiintindihan ko. Matapang kong sabi sa kabila ng panlulumo at pangatog ng tuhod ko. Dinig ko ang pagod sa pagbuntong hininga niya. Anong gagawin mo? I can give you money. I can only support you financially. That's all I can give. Malapyos ko mahaplos ang aking tiyan na hindi pa naman kalakihan dahil wala pa namang 10 linggo. Ipapalaglag ko. Malambot kong pagkakasabi. Para bang hindi imoral ang desisyon na pinapahayag nito? Minuto pang lumipas bago siya sumagot. Sigurado ka ba? Gusto kong matawa. Umasa na naman kasi ako. Umasa na naman na pipigilan niya. Gusto kong sampalin ang sarili upang tuloy na talagang magising sa katanghan at bulag na pagmamahal ko sa kanya. Hinigpitan ko ang pagkakaya po sa sarili gamit ang isang kamay. Ang pagkakaya po sa tiyan, ang isa pang buhay na nasa sinapupunan ko. Parang anyo ito ng isang ina na handang gawin ang lahat, maprotektahan lang ang kanyang anak. Huminga ako na malalim at unti-unting pumikit. Tanging tunog lang ng mga sasakyan na nagmumula sa labas ng bintana ng inuupahan kong apartment ang namayani. Ngunit sa isang iglap may natatanging tunog akong narinig. Isang tibok ng puso na nanggagaling sa aking sinapupunan. Alam kong maaga pa para marinig ko ang heartbeat niya. Pero sigurado ka ba na ipapalaglag mo, Laureta? Boses na naman ng walang pusong ama niya na pumukaw sa akin. Mas sinigpitan ko ang mistulang pagyapos sa bagong buhay na dinadala. Napangiti ako sa sarili. Oo, Senator Galvin Delfaro. Sigurado na ako. Sambit ko at ibinaba ng telepono.
Dahan-dahan akong lumayo na mula sa bintana at tinungo ang salamin sa sulok. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa harapan ng salamin. Nakita ko ang isang babaeng mistulang isang multo dahil sa suot na puting bestida. Nakalugay ang mahabang buhok, nakulot sa dulo. Wala nang kolorete sa mukha na nakakapag-akit sa isa sa mga pinakapangyarihang tao sa bansa. Hubad, makasalanan, isang apid sa lilipunan. Anay ng pamilya. Ako, si Laureta Maxine Gutierrez, and I am the mistress. Sa unang pagkakamali ko nagsimula ang lahat. Ano ba yan? Kahoy ka ate, kahoy? Lambutan mo naman yung katawan mo. Sunod-sunod na bulyaw sa amin ng baklang trainer. Binaling niya ang kanyang mapunuring tingin sa katabi kong si candidate number 4. Nahuli ka na naman sa pag-ikot? Ano ba yan? Tulog ba? Ilang beses na nating pinractice ang production number ha? Nakaka-imbiyan na kayo. Final rehearsal na to mga te. Tinikom ko ang bibig para mapigilan ng pagtawa at sumunod na lamang sa indahig ng musika. Halos 2 oras na kami nagpa-final rehearsal bilang paghahanda sa Mutya ng Pasig 2024 na gaganapin bukas ng gabi. Ito na talaga ang huli naming rehearsals. Bilang mga kandidata, dahil binigyan kami ng buong araw na pahinga bukas para may handa ang aming sarili. Nang matapos na ang tugtog para sa aming dance number na ang pamagat ay downtown, nagkatinginan kami ng baklang trainer at sabay na napairap. Isa-isa na pagod nagsialisan ang mga kandidatang kasamahan ko mula sa entablado. Sumunod na rin ako at nagtungo sa isang sulok ng bench kung saan ang mga gamit ko. Binuksan ko kagad ang zipper ng aking itim na lumang backpack at kinuha mula rito ang puting tuwalya. Pagkatapos gawin nito ay muli kong sinara ang bag. Marahan kong pinunasan ang mukha gamit ang tuwalya. Medyo basa na ito ng pawis at maging ang buhok ko'y mamasa-masa na rin. Salo! Sambit ng baklang trainer, sabay hagis ng bote ng mineral water sa akin na kaagad ko namang sinalo. Mabuti na nga lang at matalas ang reflexes ko. Naupo ako sa bench at nilapag na rin muna dito ang tubig na ibinigay niya. Pinagpatuloy ko ang pagpupunas sa pawis na nasa bandang leeg na halos manuyo na sa balat ko. Bakit ka ba lumapit dito? Mamaya niyan, masabihan na naman akong favoritism, sabi ko. Maarte siyang naupo sa tabi ko. Dahil nakakaawa ka, ikaw lang nag-iisang walang assistant dito. Tinuro niya ibang mga kandidata na nakaupo sa bench. Ang iba naman sa plastic na sila nakaupo. Meron nagpapaypay sa kanilang mga kamag-anak o hindi kaya ay baklang assistant. Tingnan mo nga sila, Day. May mga alipores/alalay na nakaaligid. Sino hindi maaawa sa'yo, Aber? Pagpapatuloy niya pa. Nalagay ko sa aking kandungan ng tuwalya at kinuha na ang tubig. Binuksan ko ito at uminom. Yan lang ba talaga ang dahilan ng pagbibigay mo sa akin ng tubig? Tanong ko sa mapaglarong tono ng boses matapos uminom. Tuso siyang umisi sabay irap. Siyempre, at dahil na rin sa ikaw ang nag-iisa kong best friend na marupok sa mundong ito. Humagikik ako at pinagpatuloy na ang pag-inom. Tumigil lamang ako nang maubos ng laman ng bote ng tubig at inilagay ko ito sa upuan. Ang daming magagaling, Beshi. Sambit ko habang pinagmamasdan ang kasamaan na unti-unti nang nagsialisan. Nagaling ka na roon? Ako ang trainer kaya makinig ka, okay? Base sa production ng number, ikaw ang pinakamagaling. Feeling ko nga ikaw mananalo, Day. Umismid ako at binalingan siya ng tingin. Sinasabi mo lang yan dahil best friend mo ko. Kaga, best friend mo ko kaya ako sinasabi ang totoo. Ewan ko ba? Pinitik niya ang kanyang dila. Diyos ko, pang ilang beauty pageant mo na nga ito sa 21 years of existence mo dito sa mundong marupok? Hindi yan na inintay ang sagot ko at nagpatuloy na siya. Pang 13 mo na to, Day. Wala ka ba bang tiwala dyan sa sarili mo? Bumuntong hininga ko. Habang tumatagal naman din kasi, pagaling ng pagaling mga kandidat na nakakasabayan ko. Tsaka mga bagets pa, kung di 18, 19. Mahina niyang hinila ang buhok ko sa dulo nito. Lamang ka na dahil sa experience mo, kaya wag kang syunga. Sa 15 candidates, ikaw ang pinakamaganda. Artistahin na maputing balat mo, matangkad ka, matangos ang ilong, maliit ang mukha, at higit sa lahat, matalino. Sige pa, Beshi, dagdagan mo pa. Maganda ang iyong tindig. Mestiza ka. Sure ka ba talaga na hindi ka half foreigner? Sinampay ko sa balikat ang tuwalya. Hindi ko alam. Nagmamadali ka ba?
Hahanapin ko pa kasi ang nanay ko kasang lupalap ng mundo man siya nagtatago. Itatanong ko kung sinong tatay ko. Lumungkot bigla ang mukha niya. Huwag ka nga mag-emote dyan, Beshi. Parang ikaw lang tong iniwan ng nanay, ha? Pagbibiro ko, pero may kirot naman sa puso. Tumayo na ako at kinuha na ang backpack. San ka na? Laureta Maxine Gutierrez? Agap niya na kinompleto pa talaga ang pangalan ko. Magbibihis lang ako sa dressing room sa backstage. Ayoko naman umuwi ng bahay na gantong itsura. Sabi ko sabay baba ng tingin sa suot na white spaghetti blouse at maong shorts. Bakit? Gising pa ba yung manyak mong tiyuhin? 2:00 na nga na madaling araw Ewan ko, mas maigi na nga ninigurado. Umismid siya. Umalis ka na kasi sa pudar ng mag-asawang yan. Kahit kailan talaga hindi ko maintindihan kung paano mo natitiis ang pang-alipusta nila sa'yo. Napakamartir mo nahiya ng lahat ng santo. Umiling lang ako at nagpaalam sa kanya para magtungo na sa dressing room. Na marating ng dressing room kagad ako nagkubad na ng blouse. Walang ibang taong naroon maliban sa akin, kaya nakapanty na ako tina binalot ng tuwalya ang katawan. Kagad kong isinuot ang kulay pink na blouse para matapunan ko ang itim na bra. Matapos gawin to, maong shorts naman ang suot na hinubad ko, hanggang itim na panty na lang ang ibang natitira. Akma ko na sanang isusuot ang jogging pants na inihanda ko sa plastic na silya nang mahagip ng mata ko ang paggalaw ng kortina sa maliit na bintana ng dressing room. Nanigas ako sa kinatatayuan habang naramdaman ng malamyos na pag-ihip ng hangin. Kasabay nito ay narinig kong isang tila buntong hininga. Mabilisan kong sinuot ang jogging pants habang nasa bintana pa rin ang tingin. Nahindik ako. Diyos ko, minumulto ba ako? Bulong ko sa sarili. Tapos na ako magbihis sa kabila ng takot na nararamdaman, pero agad din tong napawi at napalitan ng galit na makita ko mula sa bintana ang usok. Sigurado kong usok to na mula sa sigarilyo dahil sanay akong nakikitang tiyuhin ko na humihit ng sigarilyo sa harapan ko. Nang gagalaiti akong kinuhang balit na bote ng Baygon spray na matagal nang nasa loob ng aking bag bilang proteksyon na rin sa sarili mula sa mga masasamang loob. Matapang ako lumabas ng dressing room at tumiko patungo sa pinagmumura ng usok. Hindi nga ako nagkamali. Sa madilim na usok, nakita ko nga isang anyo na matangkad na lalaki. Nakita ko rin ang pulang sindi ng sigarilyo niya. Hindi pa tapos manigarilyo ang walang hiya. Manyak ka! Sigaw ko, sabay tapon ng Baygon spray sa bandang ulo niya. Nakakasigurado naman akong natamaan niya dahil sa lagitik na tunog na narinig ko. What the heck? Anas niyang umalis mula sa dilim. Nabitawan niya na ang hawak kaninang sigarilyo kaya nahulog ito sa lupa. Dahil sa ilaw na nagmumula sa loob ng dressing room, naaninag ko ang mukha ng lalaking manyak. Pansin ko ang katangkaran niya. Nakasuot siya ng itim na t-shirt na bakat ng kanyang matipunong katawan. Naka-faded jeans naman siya. Napakakapal na maiksi niyang buhok. Makapal din ang kilay at matiim ang kanyang mga mata na mas lalong nadedepina dahil sa mahahaba niyang pilikmata. Ang ilong niya naman matangos at ang kanyang labi manipis. Di ko maiwasang mamangha sa gwapo niyang mukha. Lantad din ang kanyang Adam's apple dahil sa person na rin siguro ng galit sa ginawa kong pambabato sa kanya. Teka nga, galit? Napakurap ako. Bakit siya pa may ganang magalit kayong siya na nga itong namboboso? At bakit mukha yata siyang pamilyar sa akin? Para nakita ko na siya dati Hindi ko lang talaga matumbok kung saan ko siya unang nakita. Sa men's magazine kaya? Inignore ako ang binubulong ng utak ko at pinandilatan siya. Napakamanyak mo, mamboboso ka. Sigaw ko ulit. Nagtagpo ang dalawang kilay niya at nanliit ng kanyang mga mata. Mamboboso? Ano ba yung sinasabi mo? Miss! Naguguluhan niyang tanong, sabay dampi gamit ang isang palad sa kanyang noong namumula na. At talaga namang ang lakas ng loob na magmaang-maangan bastos ka? Singhal ko habang nakapamewang pa at dinuduro siya. This is just crazy. Inis na bulong niya sa sarili at akmang lalampasan ako dahil aalis pa yata. Ang lakas lang naman talaga ng loob niya. Nataranta na ako. Di ko siya kayang hayaan na umalis matapos ang krimen na ginawa niya. Dapat siyang managot sa batas para hindi na siya umulit pa at di na rin makapambiktima ng iba. Help! Tulong! Tulungan niyo ako! Buong lakas sa sigaw ko. Kagad kong narinig ang yapak na mga paa nila na tila ba tumatakbong patungo sa kinatatayuan namin. Napalingon ako sa kinatatayuan niya.
Naputol ang sigaw ko na makita si Mayor mismo na nasa harapan ko na kasama ang kanyang mga bodyguards. Napakurap pa ako dahil naisip ko na baka namamalikmata lang. Diyos ko, mismong si Mayor pa talaga ang nagliligtas sa akin? Sa bagay, nasa likod lang naman itong cultural center ang bahay nila, kaya mabilis ang pagresponde niya. Nahihiyaman, hinarap ko si Mayor Tolentino, tsaka tinuro ang lalaking manyak na kasalukuyan pang napahilo sa sentido habang ang kanyang isang kamay ay nakapamulsa. Siya pa may ganang ma-stress. Mayor, tulungan niyo po ako. May... Kandaotal kong sabi dahil sa pagiging speechless. Palipat-lipat ang naguguluhang tingin ni Mayor sa akin at ng lalaki. Ano bang nangyayari dito? Bakit ba nagsisigaw ka, iha? Nahagip ng tingin ko ang baklang best friend ko na si Donita na halatang nag-aalala sa akin, ngunit pinigilan naman siyang lumapit ng mga bodyguards ni Mayor. Binalik ko ang tingin kay Mayor. Binusohan pa ako habang nagbibihis ng bastos at tigang na lalaking to. Hulihin niyo po siya. Sabay na napasinghap ang lahat ng naroon. Pati si Mayor hindi na maipinta ang mukha. Nang masulyapan ko naman si Donita, ay nakita ko ang pagtakip niya sa kanyang mukha na para bang may kinahihiya. Tumikim si Mayor at awkward na natawa. Iha, baka naman nagkakamali ka lamang sa sinasabi mo. Hindi po, Mayor. Manyak talaga yung lalaking yan. Giit ko. Napasinghap na naman ang lahat. Ano bang nangyayari? Ano nga ulit ang pangalan mo, iha? Laureta po, Mayor. Mabilis kong pinasadahan ng mga daliri. Ang mahabang buhok. Umayos din ito. Nang sa pagtayo, hindi ko na ma-imagine ang itsura ko. May mga daliri, ang mahabang buhok. Umayos na rin ako sa pagtayo at hindi mo na ma-imagine ang itsura ko. Naubo si Mayor sabay sulyap sa lalaki. Laureta, hindi mo ba nakikilala ang lalaking yan? Kumunot ang noo ko. Po, hindi ko po kayo maintindihan. Muli na naman siyang napasulyap sa lalaki bago niya ibinalik ang tingin sa akin. Ang lalaki ay inakusahan niyang manyak. Iha, ay walang iba kundi si Governor Gavin Del Faro. Or should I say, soon-to-be Senator Gavin Del Faro? Governor? Hindi makapaniwalang tanong ko. Ang bata niya pa para maging isang gobernador. Tinangoan ni Mayor ang ilan niyang bodyguards. Sa ngayon, well, he will soon become one of the senators in our country. Artman? Agap ng lalaki, ng governor pala. Bumaling sa kanya si Mayor at ngumiti. Nilapitan niya ito at palakaibigang tinapik sa balikat. Tama naman ang sinabi ko. Doon din naman ang punta mo sa pagiging senador. Bumuntong hininga ang lalaki na governor pala na para bang anyo ng pagsuko. Muli na namang itinoon ni Mayor ang atensyon sa akin at tipid siyang ngumiti. Ano nga ulit yung nirereklamo mo, iha? Natutop kong bigla ang sasabihin. Hindi pa rin ako makabawi sa nakakawindang na revelasyon. Wala na po. Nagkakamali yata po ako. Kandaotal kong sabi. Syempre, ayoko namang banggay ng isang gobernador. Tumikim si Governor Gavin Del Faro. Inaasahan ko na mayabang na tingin ang ipupukol niya sa akin dahil sa pagiging mataas na opisyal, pero nagkamali ako. Dahil imbes na pagmamayabang na tingin, ginawaran niya ako na mapagpakumabang ngiti. I believe she accused me of harassment. Pasensya na at kasalanan ko rin. Nagtago kasi ako sa dilim kanina. I was, smoking. It was only a mistake. Sabi niya na parang siya pa ang nahihiya. Pasensya na rin. Nabato pa kita kanina ng baygon. Kumurba pa itaas ang sulok ng kanyang labi. May tawa rin sa kanyang mga mata. That's fine. Bumalib nga ako eh. Asintado kang bumato? Mahina akong natawa. Ngunit nang napagtanto na isang gobernador pala ang kaharap ko, kagad akong tumigil. Magkasabay kaming napabaling kay Mayor na may isang bodyguard niya ang lumapit sa kanya at may ibinulong. Matapos makinig dito, tumingin si Mayor kay Gov. We should go. Ani at ako naman ang tiningnan. Okay na bang lahat, iha? Kailangan na namin pumasok ng bahay. The governor is my guest, by the way. Mabilis ang ginawang pagtango ko. Medyo nawala na rin ang tinik sa lalamunan ko dahil sa iskandalong nagawa. Siyempre naman po,
Good night po. Nagsimula na silang maglakad at kagad na pinalibutan ng bodyguards. Di pa man nakakatatlong hakbang, muli akong nilingon ni Governor. How will you get home? Tanong niya sa mababang boses at nakakulot pa ang kanyang noo. May kasama naman po ako. Gov? Tinitigan pa niya ako ng ilang segundo. Your boyfriend? Hindi ako makasagot. Bigla na lang kasing lumakas ang kabog ng puso ko sa paraan ng pagtitig niya. Napakatiim kasi ng kanyang mga mata na para bang kung titigan ng matagal, ilulunod ka at delikadong di ka na makaahon pa. Good night then. Tumango siya at muli akong talilikuran. Nakakaloka ka talaga. Sinasabi ko na nga ba dati pa na darating talagang panahon, ikapapahamak mo ang kawalang interes mo sa politika. Nakita mo na? Hindi mo nakilala si Governor. Ratsyada ni Donita. Kanina pa niya ako binubungangaan. Wala yata siyang balak na tumigil. Iniabot ko sa kanya ang helmet. Inangkas ng kasi niya ako sa kanyang motor at inehatid sa bahay. Siyempre, talaga namang hindi ko siya makikilala kung di naman natin siya governor. Depensa ko. Kaga, kahit sa kabilang bayan siya isang governor. Dapat kilala mo talaga siya dahil malapit sila sa mayor natin. Parang pamangkin niya na. Pero napakabata niya pang tingnan para maging isang gobernador. Oo nga, siya ang pinakabatang gobernador kung hindi ako nagkakamali. At sa pagkakaalam ko, 29 years old pa lang siya. Mas matanda lang siya sa akin ng isang taon. Yummy looking pa, no? Malandi niyang sabi. Ngumuso ako. Ewan ko. Kinurot niya ako sa tagiliran. Asus! Tanggi pa to. Kilala na kita, Day. Alam ko naggagapuhan ka rin sa kanya. Kaya lang, balita ko may asawa na si Gove. Sayang nga. Eh di good for him. Umalis ka na nga. Baka mamaya niyan magising pa si Toyang at lumabas ng bahay makita ka pa. Madrama niyang inilapit ang kanyang palad sa sariling dibdib. Ang sakit. Ang sakit-sakit, Day. Matapos mo akong gamitin? Yak! Umirap siya at nilagay sa ulo ang helmet. O siya, at ako'y aalis na. Agahan mong pagpunta mamaya sa bahay ha. Ready na yung mga damit mo para sa pageant. Handa na rin ako para mag-makeup sa'yo. May bago ka na-discover na makeup look na babagay dyan sa mukha mo. Pang Miss Universe. Pak na pak! Malapad akong umisi. Thank you, Beshi. I love you. Mahina niya lang pinaandar ang kanyang motor. Hoy, wala ba akong I love you too? Sabi ko na binahiran ang tunog nagtatampo na boses. Yak! Saka na kapag may hotdog ka na at Dax. Malisyosong sagot niya, tsaka na humarurot paalis. Naiilang na lang ako at kinuha ng susi mula sa loob ng bag. Binuksan ko ang pinto at pumasok na sa loob. Tanging ilaw lamang na nagmumula sa kusina ang siyang liwanag sa may sala. Dahan-dahan kong isinara na ang pinto at tumingkayad. Habang umakbang patungong kwarto, iniwasan ko ang lumikha ng tunog upang hindi magising si Tiang, lalong-lalo na ang tiyuhin ko. Gamit ang susi na buksan ko ng pinto, pumasok ako sa loob at muli itong nilock. Dinoble lock ko pa. Diretso na ang pagbagsak ko sa higaan sa kabila ng kadiliman. Halos maglumpasay ako. Dahil sa matinding pagod, hindi ko na nga naisip pa ang maghilamos. Ang pagsubok na pagbukas na naman ng pinto. Siguro nakainom na naman si Tiong. Unti-unti kong kinapa ang malit na kutsilyo na palagi kong tinatago sa ilalim ng unan bilang proteksyon laban sa sarili kong tiyuhin. Ramdam na ang palad kong hawakan ito. Mas sumigpit ang pagkakahawak ko dito nang marinig na naman ang muling paggalaw ng doorknob. Ilang sandali pa bigla itong tumigil. Ngunit tumindig na naman ang balahibo ko nang gumalaw ulit sa pagkakataong ito. Nasa tingin ko ay buong persa na dahil dinig na dinig ko. Sa nanginginig na kamay ko, inangat ko ang matalim na kutsilyo at naghintay. Kasabay ng paglakas ng pagsubok ni Chong, sa pagbukas ito ay ang paglakas ng kabog sa dibdib ko. Pumikit ako at nagdasal, ngunit ang isang kamay, may hawak naman ang isang malalim na bagay na pwedeng kumitil ng buhay. Marahil ay narinig ng Diyos ang dasal dahil matapos ang pangatlong subok na kadalasang nangyayari, tumigil na rin ang aking tiyuhin. Doon pa lang ako kumalma at paglipas ng ilang minuto, nakampante ng matulog at mahulog sa kawalan.
7 ng umaga ako nagising kinabukasan, kaya nakatanggap ako ng talak galing kay Chang habang nagluluto ako ng agahan nila ni Chong. Ano bang gusto mo mangyari sa amin ha? Ang malipasan kami ng gutom? Pagpapatuloy niya habang sinusundan ako ng abalang naghahanda ng mesa, samantalang si Chong naman nakaupo na sa hapag. Gusto ko sana sabihin sa kanya na 7 pa, ngunit ayoko masabunutan na naman kaya hindi na ako umalma pa. San ka naman ang galing kagabi? Siguro madaling araw ka namang umuwi. Ano, kumikerengkeng ka na naman? Ang landi mo talaga. Manang-mana ka sa malandutay mong ina. Pasensya na po talaga. Sabi ko na lamang at nilagyan ko ng kanin ang mga plato nila. Sanay na naman na ako eh. Sanay na palagi nakakatanggap ng mga ganoong pananalita mula sa mga taong kumupkop sa akin. Imbes na magalit, lagi ko na lang iniisip ang malaking utang na loob ko sa kanila ni Chong. Nagkaroon ako ng lakas na loob para tingnan ang aking tiyuhin. Chong, uminom na naman po ba kayo kagabi? Walang interes siyang tumingin sa akin. Bakit? Ano bang pakialam mo? Susumbatan mo ba ako dahil sa pera mo? Hindi naman po. Wala naman po akong sinabi na ganoon. Ang sa akin lang naman po tuwing nalalasing kayo. Hindi ko na matuloy ang sasabihin dahil pinandilatan na ako ni Chang. Alam ko na ang kahulugan ng tingin ay pinupukol niya sa akin. Isang tingin ng pagbabanta na huwag itutuloy ang kahibangang pangako sa kay Chong. Di na ako dahil sumubok pa dahil lagi naman. Sa tuwing nagsusumbong ako ay nasa akin ang mali. Ako ang may diferensya. Ako nag-iisip ng kalandian. Tumikom na lang ako at biglang yumuko. Padabog na naupo sa tiyang. Kumuha ka nga ng isa pang plato, singhal niya. Kagad ako napangiti. Huwag kang tanga, para yan kay Marietta. Sabi niya at tinutukoy ang isa sa mga kasamahan niya sa parokya. Parang gumuho na naman ang loob ko. Ngumiti ako kahit masakit at sinunod ko ang utos niya. Maya-maya pa'y dumating na nga lang si Aling Marietta. Magiliw siyang binati ni Chang. Nang maupo siya, tinignan niya ako habang naglalagay ako ng tubig sa pitsel. Ito na ba yung anak ni Dory, Gloria? Ang gandang bata ha at saka makinis pa. Mana sa ina. Napasimangot si Chang. Manang, malandi ka mo. Kasali ka rin ba sa mutya ng Pasig, iha? Ngayong gabi na yun na. Opo, magalang na sagot ko. Galingan mo, iha ha? Malay mo, may matandang mayaman na manonood. Madali mo pa. Pagpapatuloy niya. Minsan talaga, hindi pa rin ako makapaniwala na alagad ng simbahan silang dalawa ni Chang. 10:00 na ako kumain. Hindi pa rin naman ako kumain kasi hindi ako nagugutom. Dumiretso ko kina Donita dahil ayokong manatili sa bahay hanggat di pa umaalis si Chong para sa sabong. Magiliw akong tinanggap ni Nanay Lolita, ang nanay ng bakla kong kaibigan. Hindi ko maiwasang mag-isip na mas pamilya pa ang turing nila sa akin kaysa sa sarili kong kadugo. Hindi ko maiwasang mag-isip. Tulog na ang bakla kaya't nag-usap muna kami ng nanay niya na ikinasiya ko naman. Sakay sa tricycle, nagturo kami ni Donita sa venue ng gagawing pageant. Siyempre, marami kasi mga dalang damit. 3 beses yata ako magpapalit ng suot. Patingin nga ako ulit ng mukha mo. Para talagang masyado ako nakapalan ang itim na eyeshadow. Pag-aaligaga niya na makababa na kami ng tricycle. Dahil nasanay na ako na ganito siya tuwing mini-makeupan ako, ay inignora ko na lamang. Pagpasok namin sa malaking cultural center, wala pa masyadong tao maliban sa mga kandidata. Maaga kasi kami dapat 5:00. Pa lamang ay naroon na, kahit 9:00 pa naman magsisimula ang programa. Dahil nag-briefing muna kami ng ilang minuto, nag-check-in na rin iba pang mga candidates. Nagkalaon na 1 oras ay nagsimula ng aming pag-makeup ng iba pang mga candidates. Habang ako na may nagsusuot ng puting tube, at kulay puti rin na napakaikling shorts. Kung nagtatanong itungkol sa gobyerno, ano nga ulit ang side mo? Tanong ni Donita sa akin na kanina pa nakaaligid. Base sa safe and neutral side ko, sagot ko, wait nga, hindi ka ba talaga busy? Ako lang inaatupag mo. Hindi na, beshi. Production number lang naman ang tinuro ko sa inyo eh. Bahala na yung iba. Basta, nakafocus na ako sa... Okay na ba tong suot ko? Hinili niya pababa ang tube ko. Yan, carry na. Very hot, lantad cleavage. Nailang lang ako at sinuot ng white heels. Matapos gawin yon, muli ko siyang hinarap.
Okay, I'm good to go. Ikaw pa lang ang good to go. Eto at maupo ka na muna. Gawin mo yung routine mo tuwing bago ang salang sa pageant. Wika niya sabay muestra sa plastic na silya. Naupo roon ako at mariing pumikit. Nagsimula na nga ako mag-internalize. Sinantabi ko ang ingin ng paligid at nag-imagine na naglalakad sa desyerto na mag-isa. Hindi ako inistorbo ni Donita dahil alam niyang ginagawa ko talaga ito. Hindi ko alam kung ilang minuto ako ng ganon. Napukaw lang ako na marinig ang sigaw ng overall in charge sa pageant. Get ready, girls! Entrance na in 10 minutes! Humugot ako ng malalim na hininga at dahan-dahan tumayo. Kayang-kaya mo to, Laureta? Bulong ko sa sarili ko at nagsimulang maglakad papunta sa pwesto na malapit sa pintuan ko sa nakatayo na si candidate number 4. Sa salo ng musika, isa-isa nang tinawag ang mga kandidata at nagsimula ng rumampa. Tinig na dinig kong hiyawan ng mga taong nanonood. Nang lumabas ng entabladong nauna sa akin, naging alerto na ako. Nalagay ko sa bewang ang magkabilang kamay. Ngumiti na ako at lumabas. Di ko na maramdaman ang pag-apak ng paa ko sa entablado o baka naman dahil sa mahabang heels na suot ko. Upang maiwasan ng kaba, hindi na ako tumingin sa mga tao habang rumarampa. At gaya ng nakagawian ko, matapang kong binaling ang tingin sa mga judges na nakaupo sa harapan ng entablado. Doon na ako natapilok dahil nakita ko, katabi na iba pang judges ang lalaking titig na titig sa akin. Ang nag-iisang si Governor Gavin Del Faro. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Laureta ngayong nag-cruise na ang landasan ni Gavin Del Faro? Masungkit kaya niya ang korona bilang mutya ng Pasig? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.